At yun na nga mga kabayan, ano pong masasabi po ninyo dito sa balita na kung saan ito pong si Saldico tatayo pong witness laban dito po kay Marcos Jr. kung sakaling ang impeachment complaint magtuloy-tuloy po hanggang sa diyan po sa Kamara at sa Senado. Buo po ang paninindigan di umano ni Saldico na siya po ay tatayo at ilalabas po yung mga ebidensya sa harapan po mismo ng mga senador at ng mga congressman. Pakinggan po natin yung ulat po dyan ni dating congressman Mike Defensor mga kabayan. Kasi nakapag-usap po yati na bagay itong kampo po ni Saldico lumapit po dito sa kampo po ni Congressman Mike Defensor. Ito po, panoorin po natin mga kabayan. In addition to what Attorney Manny mentioned, dun sa program allocation, yung fiscal responsibility, nandito po yung mismong kopya ng mga saro na nirelease ng Presidente. Ito hong program allocation can only happen kung merong extra fund as explained by Attorney Manny Luna. Pero kung titingnan nyo, yung mga saro na nirelease ng ating Pangulo, February 27, 2024, 807 million. February 27, 2024, 394 million. February 27, 2024, 462 million. Pebrero pa lang. Wala pang mga revenues. Ito na po. Ang program allocation, hindi na ho makakailangan ng Presidente kasi siya mismo ang kasama para sabihin may extra revenue at release niya ang punto para dito. Ito po ang kopya ng buong GAA na kung saan pinagbatayan ang release ng program allocation. And again, as pointed by Atty. Manny Luna, lahat galing, lahat napunta o karamihan, majority, flood control. Ang aking pong topic, based on the impeachment complaint, is the health, yung Philippine health insurance, yung ating pong PhilHealth. Again, nirelease po to ng ating gobyerno, 89 billion, mabuti na lang, nahinto ng Korte Suprema at 60 billion lang ang napunta doon sa National Fund. Another fund is the PDIC. Yung PhilHealth to, kung titingnan nyo ang history ng PhilHealth, nauna po yan nung ginawa ni GMA, nagkaroon with cooperation ng LGU para sa mahihirap. Nung umupo si Pinoy, in-expand niya ang mga benefits ng mga mahihirap. During the time of President Duterte, ginawa ninyang universal healthcare. Kaya po, ang pondo ng national government every year, on average, 80 billion, nagbibigay tayo sa PhilHealth. Pero yan ay kontribusyon ng bawat isa dito. Yung kontribusyon ng national government para tulungan ang senior citizens at ang mga mahihirap. Kinuha ang pondong ito na 89 billion na nahinto nga po. At again, saan napunta yung pondo? Napunta sa mga priority, sa mga high kickback and program, high SOP, no, na mga proyekto, yung flood control program. Kasama ho ang PDIC. Ang PDIC ay dapat insurance ng bawat Pilipino sa bangko. Pag naglagay ka ng pera, nagsara ang bangko, alam mo, merong babalik na pera sa iyo. Kinuha din ang 107 billion at nilagay sa national government funds. Ito ay isang malaking paglabag, hindi lamang sa saliga batas, hindi lamang sa batas ng PhilHealth, sa universal healthcare, kundi pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino. Diba ang sabi ni Dr. Martin Liachon, imbis na expand mo ang PhilHealth program na sa ibang bansa, Tony Liachon, ang sinabi niya, imbis na expand ninyo ang PhilHealth na katulad na ginagawa ng Singapore, Japan, Korea, 10% lang ang kontribusyon ng kahit sino sa mamamayan nila. Kahit na maluba ang sakit. Dito sa atin, almost 40, 50, 60%. Pag nagkasakit ka, wala halos nakukuha ang benepisyo. Yan ang tingin namin ginawang paglabag ng ating Pangulo. He was involved in the transfer of funds at paggamit ng funds na to para sa mga flood control at high kickback projects. So with that,
We go to point number 3. Yes, yung rider na ginawa ng Kongreso. Yes. Alam mo, ang unprogrammed funds kasi, hindi yan kasama sa budget. Because under the law, sa Constitution, yung National Expenditure Programs, pag-present ng Pangulo yan sa House of Representatives, ang definition yan, it is a program of expenditures and source of revenue. So, yun yung NEP at magiging GAA. Pero sinaksakan nila ng unprogrammed fund. Ang unprogrammed fund, it does not belong to the definition of the budget. Kaya, it is, at saka parang binigyan ng poder ang presidente na siya nang mamamahala sa pag-dispense or pag-disperse ng unprogrammed grant. It is considered as undue delegation of legislative power. So, yun po is unconstitutional. So, yun po ang isa sa mga issue dyan. Okay, yung rider, binabanggit lang ni Atty. Manny Luna, yung sinabi nila, if there are excess funds, pwedeng gamitin. The President signed a GAA, the rider was there. Ito yung rider na ginamit na provision to transfer the funds of PDIC and the health fund. So unang ho namin punto, yung fiscal violation as pointed out, yung diversion ng funds ng healthcare at saka ng PDIC. Yung pangatlo po dyan, and kasama po yan sa mga ebidensya namin, alam niyo marami tayong mga proyekto na dapat isagawa. Pero isa na lang ang ipo-point out ko, yung pong Metro Manila Subway. Ito sana ang isa sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Pero dahil ang pondo ang ginawa nila, baliktad naman to. Yung isa, kinukuha yung pondo, nilalagay sa unprogrammed. So for 3 years, more or less 1.5 trillion ang nilagay. Ito naman, unprogrammed allocation. Yung pangalawa naman, kinuha yung nasa pondo ng ODA, inilagay naman sa unprogrammed. So yung Metro Manila Subway na dapat may pondo taon-taon, binabawasan nila, inilalagay sa unprogrammed allocation. Because of this delay, combined 6 projects including the Panay-Guimaras Road, ang penalty na po natin, sa Metro Manila Subway pa lang, 100 billion na. Ang projected penalty natin of all the projects is about 200 billion dahil kulang ang pondo natin. And more importantly, delayed na ho ang project. So si BBM will not be able to sign or to inaugurate the subway, Metro Manila Subway, that we hope to have in 2028. So with that, we go now to the personal integrity and drug use. So may I call on Ms. Cathy Binag to expound on this. Magandang hapon na. So, naway busog naman kayo kahit papano, no? Basically, ang tagal-tagal na hong nananawagan din ng lahat ng mamamayan. Ever since 2024, lumabas po ako ng late 2020, mid-2024. At ako yung nagsabi, may problema ho sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin. Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000, nasabi niya na nakita niya at ginagawa na nila. Then when he was signing the GAA, also, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, binasa niya, and sinabi niya, I didn't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran, from PhilHealth sa lahat ho, unprogrammed funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PDIC nga, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat ho tayo, pag tayo na nag-aano sa bangko, yan po talaga yung ginagawa natin. No? So ngayon, with all that, makikita nyo po doon na may problema ho, na wala ho siya sa sarili. And I think talaga, talaga po gumagamit siya ng pinagbabawal na droga kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita nyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema na gumagamit siya ng droga. Nung rally po,
nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap ho nun bilang kapatid para sabihin mo yon publicly. And sasabihin ng iba, baliwala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte align kami. Alam nyo, kahit sino ho ang kumontra sa Duterte align na yan, na ay kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte align. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap. Eto pa rin. Yan, history of cocaine and marijuana, use of President Ferdinand Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Anong reaction? Wala, di ba? Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So saan tayo pupunta? 'Di ba? Parang wala siyang alam. Sinabi ni isipin mo ha, si Congressman Toby Tiangco, sinasabi niya, sabi daw ng presidente kay Saldico at saka kay Martin Romualdez, ilang bahay pa sa Forbes, ilang caviar pa kakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niya yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Yun. Ayun, same. Yun nga, yung narinig ko kay Amy, na nagdodroga siya. Sino yung mga kasamahan niya, na sobra siyang gumun na sa drugs. Meron pa nga na minsan daw parang nagba-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi nila pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan. Dagang ko lang yung sinabi ni Cathy. The two of us were in the rally. She was one of the speakers. Siya nagsalita bago si Senator Amy. I was at Quirino Grandstand. Nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bared all dito sa alleged drug use, cocaine use, and marijuana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po. She was close to tears when she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged cocaine and marijuana use. At ito ay labag, a betrayal of public trust because he executed an oath of office upon assumption of office, di ba? Wherein, isa sa mga sinabi niyang commitments doon is to faithfully execute the laws. Ano yung batas na nilabag ni President Ferdinand Marcos in using drugs, allegedly? The Dangerous Drugs Act. Bawal ang paggamit ng marijuana at ng cocaine. These are dangerous drugs. And being the chief implementer of the law, he should not have been doing that or engaging in that. So you see, doon pa lang may betrayal of public trust. That is very demoralizing to our people because how could you fight drug addiction, drug importation, drug trading, drug sale, etc. kung ang mismong Pangulo ay naakusahan? We are not saying na totoo na yan. That's why may challenge sa kanya para mag-submit to a hair follicle test. Hanggang ngayon ayaw niya. Sinasabi niya hindi daw yan connected sa public trust. Yan nga, very much connected sa public trust eh. Public office is a public trust. When there is doubt on your capacity, you have to submit. Incapacity yun eh, yung paggamit. Kaya yan po ang aking reinforcement doon sa sinabi ni Cathy. Tama yun. Attorney Jing, you want to add? Well, just an addition. Alam mo, galing mismo sa kanyang kapatid, kay Amy. These are personal knowledge of the use of cocaine. Ang galing mismo kay Amy, sinasabi niya na makaka-apekto ito sa administration. Nakikita niyo ba si Marcos pag nagsasalita?
ang tingin namin, pagka hindi nagkargahan ng drugs, gumaganon siya, Maski doon sa Dubai, siya. Tama ba yan? Is that an honor and is it an honor to our country na mapapaya ang isang Pangulo? Kaya nga, sa security naman, delikado din tayo sa security dahil kung hindi nag-isip ng mabuti ang ating Pangulo, baka mapinsala ang bansa natin. So, that's the reason why we raised the issue of his drug use as part of the articles of impeachment or charges. Meron ko dadagdag. Yes, Attorney Garcia. Yung, Attorney General Garcia. Yung pong mental health ng ating Pangulo, pwedeng ma-consider na serious national security concern. Alam po ninyo, pag gumagamit kayo ng droga, lalo na kung matagalan na, ang epekto po nung cocaine is magsishrink yung brain mo . Kaya pagka nag-shrink na yan, nagsisimula ka na mag-hallucinate, iba na yung pag-iisip mo. Kaya yung mga drug addict, kung sumaksak yan 75 times, 85 times, kasi ang tingin niya dun sa sinasaksak niya, Diablo, buhay pa. Samantalang patay na. Yung ganong klaseng hallucination. So what we're saying is, meron kasing issue sa kanya about prolonged continued drug use. So he owes it to the people. Pinapakiusap natin ito sa kanya noon pa. Patayin niyo po yung issue about you being drug addict ba tawag noon? Drug addict, yeah. Okay. Kill the issue. Simple lang naman po yun . Pa-hair follicle test ka. Alam niyo po ba kung bakit hair follicle test? Hindi ko to sinasabi noon kasi baka malaki magpakalbo . Yung kasing paggamit natin ng droga, naka-record sa buhok natin. So yung mga mahahabang buhok dyan, mas mahahaba ang record nyo kung gaano kayo gumamit ng droga. The history, your medical record on your drug use is recorded in your hair. So yun po yun, kaya sabi natin, hair follicle test. Kasi nandyan yung history nung kung gaano katagal ka nang gumagamit. So Thank you. kaya po hair follicle yung hinihingi natin. So, Thank you,